Good day everyone! Welcome for another video. Ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang Pagtutol sa Tukso. It's chapter 20 po ng Messages to Young People. So atin po itong pag-aralan upang atin pong maunawaan ano po yung dapat natin gawin para matutulan natin yung mga tukso sa ating paligid. Sabi dito, ang mga nakikibahagi sa banal na kalikasan ay hindi magpapadala sa tukso. Ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng kanyang makakaya upang talunin ang mga nagsusumikap mamuhay ng Kristiyano. Nilalapitan niya sila ng mga tukso, umaasang susuko sila. Sa ganitong paraan, nais niyang panghinaan sila ng loob. Ngunit ang mga nagtatag ng kanilang mga paa sa matibay na bato ay hindi magpapadala sa kanyang mga pamamaraan. Alalahanin nila na ang Diyos ang kanilang Ama at si Kristo ang kanilang tagapagligtas. So dito mga kapatid sa ating pag-aaral nito, tayong lahat talaga ay may point talaga tayo sa atin na tuksuhin ng kaaway. At nagsisikap ang ating kaaway mga kapatid na ang kanyang doble yung gawain niya para sa atin, lalong-lalo na pag nakikita niyang lumalago ang gawain ng Panginoon. At alam natin sa mga huling araw ay ito talaga yung gagawin niya. Kaya ano ba yung dapat nating gagawin? So, kinakailangan mga kapatid na tayo ay maging kabahagi ng banal na kalikasan ng ating Panginoon at hindi tayo magpapadala sa tukso. Dahil kapag inangkin natin ang pagpapala ng Panginoon at sa Kanya lamang tayo nakatingin, alam natin mga kapatid na ito yung tanging nating paraan para malabanan natin yung mga tukso ng kaaway. At alam natin na kailangan yung ating mga paa ay nakatayo ng matatag sa bato, which is si Kristo. At kilalanin natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na siyang Ama sa langit na nagbigay sa atin ng kalakasan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ating personal na tagapagligtas na si Kristo. So kung lahat ng bagay na ito atin pong ginawa, ating ginamit ang mga kapangyarihan ng Panginoon, ang mga paraan niya para tayo makapanagumpay, mga kapatid, makakapanagumpay po talaga tayo. Kaya maraming mga bagay na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon at kailangan natin itong gamitin. Huwag po nating sasayangin ang mga pribilehiyo na sa ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin. Sa pagpapatuloy, pumarito ang tagapagligtas sa ating mundo upang magdala ng lakas sa bawat kaluluwang sinusubok at tinutukso, upang magtagumpay tulad ng kanyang tagumpay. Alam ko ang lakas ng tukso, alam ko ang mga panganib sa daraanan, ngunit alam ko rin na ang lakas na sapat para sa bawat pangangailangan ay nakalaan para sa mga nakikipaglaban sa tukso. Mga kapatid, sa ating mga natural na pakiramdam, hindi natin kayang paglabanan yung mga tukso sa ating paligid kasi nga meron tayong mga kahinaan at kailangang wala tayong tiwala na naiiwan sa ating mga sarili kasi nga tayo ay talagang nadadala sa tukso ng sanlibutang ito. At ang tanging lamang nating paraan para tayo makapanagumpay is kumapit tayo sa ating Panginoon at sa ating personal na tagapagligtas na si Kristo. Dahil binigay niya na sa atin ang lahat ng bagay, pumarito si Kristo para tayo ay tulungan na makapanagumpay gaya ng kanyang pagpanagumpay. At alam natin, mga kapatid, kung pag-aralan pa talaga natin ang mga salita ng Diyos at makilala natin ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, ay malalaman natin yung lakas ng tukso, yung lakas ng hila bilang tao. Malakas ang hila ng tukso, mga kapatid, at mga pagsubok sa buhay nga. Minsan nga, tayo ay nanghihina, magkakaroon pa ng problema, dito sa mundo ay walang katapusan yung mga ganyang pangyayari. Ngunit, ang pangako ng Panginoon ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang sapat na biyaya para sa oras-oras, araw-araw na sinusubok tayo, araw-araw na tinutukso tayo, ay makakapanagumpay tayo. At obligasyon nating angkinin ang kapangyarihan ng Diyos na tayo ay magwagi sa laban. Sabi pa dyan, iiwasan ang hindi kailangang mga tukso. Matapat ang Diyos na hindi kayo pababayaang tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi ikalakip ng tukso ay gagawa rin ng paraan upang kayo ay makatakas, upang inyong mapanagumpayan ito, at mayroon din tayong bahagi na dapat gampanan. Hindi natin dapat ilagay ang ating sarili nang walang dahilan sa daan ng tukso.
Sinasabi ng Diyos, lumabas kayo mula sa kanila at kayo'y magsihiwalay at huwag ninyong hipuin ang maruming bagay at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging isang ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Nagpapaalala sa atin mga kapatid na tapat ang Diyos. At kailangan tayo mismong mga tao ay magtulungan. Dahil tutulungan tayo ng banal na mga ahensya sa langit na magwagi sa laban na ito. Kasi nga mga kapatid, hindi tayo hinayaan ng Panginoon na makipaglaban sa ating mga sarili lamang, sa ating mga individual na pagkikipaglaban dahil nga mismo sarili natin ang ating kaaway. At kapag namatay na tayo sa ating mga sariling pagnanasa, ang Panginoon po ang mananahan sa ating mga puso. Dahil kapag hinayaan natin ang ating mga puso na patuloy na umiibig sa mga makamundong bagay, umiibig sa ating mga sarili, kasi puro na lang tayo nakatuon sa ating mga sariling mga ginagawa, magiging desolate ang ating mga puso. At ito'y magiging tahanan ng mga spirito ng demonyo. Kaya mga kapatid, kailangang manatili si Kristo sa ating buhay para ito'y maipakita sa ating mga gawa at magkakaroon ng pagbabago araw-araw, oras-oras dahil lifetime process po ang sanctification mga kapatid. Kaya huwag po tayong magmadali dahil ang Panginoon ay tapat, hindi niya tayo hahayaan na tayo lamang makikipaglaban sa ating mga sarili. Dahil ang nais ng Panginoon na kailangan makipag-cooperate tayo sa Kanya at tayo ay mag-umiwas sa tukso na alam natin na malakas ang hila sa atin. Kung tayo ay nanalangin sa Panginoon na iligtas tayo mula sa tukso, ay kailangang umalis tayo, lumayo tayo doon at hayaan natin ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin. Sabi dito, kung sa pamamagitan ng pakikisama sa makamundong tao para sa kasiyahan, sa pagsunod sa makamundong mga kaugalian, o sa pag-uugnay ng ating mga interes sa mga di mananampalataya, inilalagay natin ang ating mga paa sa landas ng tukso at kasalanan. Paano natin maaasahan ang Diyos na ingatan tayo mula sa pagkahulog? Ito na nga yung sinasabi natin paulit-ulit mga kapatid, na kung once nanalangin tayo sa Panginoon na iligtas tayo mula sa tukso, mula sa kasalanan at kasamaan ng mundo, mismo tayong mga tao ay umiwas doon. Dahil sa pamamagitan ng ating pag-iwas, dito mapapansin natin na tutulungan tayo ng Panginoon na totally maiiwasan natin at mawawalan tayo ng gana na magkasala. Ngunit kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Panginoon, ngunit tayo mismo ay hindi lumalayo sa tuksong ito, wala ding magagawa ang Panginoon dahil choice pa rin natin. Kaya walang magagawa yung ating paghingi ng tulong kung tayo mismo ay hindi natin tinutulungan ang ating mga sarili. Kaya nga mga kapatid, huwag po tayong maging pabaya sa ganitong punto. Dahil huwag tayong magtiwala sa sarili natin dahil alam natin ang katotohanan. Kailangan lumayo tayo sa tukso. Huwag nating harapin yung tukso na alam nating may hila pa sa atin. Even na may inggit ka, selosa ka, or gusto mong magnakaw. That is a temptation mga kapatid. At kung may hila pa sa iyo ang mga bagay na ito, ihingi mo patuloy sa Panginoon at iwasan mo ang mga bagay na ito. Iwasan mo sa pamamagitan ng pag-iwas mo, matutulungan tayo ng Panginoon. Sabi dito, ilayo ninyo ang inyong mga sarili sa mga nakakasirang impluwensya ng mundo. Huwag pumunta ng walang pahintulot sa mga lugar kung saan matibay ang kapit ng mga puwersa ng kaaway. So alam natin mga kapatid kung saan na lugar yung malakas ang kapit ng ang kaaway. Kaya nais ng Panginoon na kung tayo ay kanyang babaguhin, tayo ay kanyang papabanalin, tayo mismo ay umiwas sa mga makamundong bagay na ito'y dulot ng paghatak patungo sa kasalanan. At alam natin na ang pangako ng Panginoon kung tayo ay manumbalik sa Kanya at iwasan ang mga masasama at huwag hipuin ang maduming mga bagay dito sa mundo, tayo ay patatawarin at tayo ay papabanalin. At nawa angkinin na po natin ito ngayon sa ating panahon dahil ang Panginoon ay naghihintay lamang na lumapit tayo sa Kanya at tayo ay pagpapalain. At kung malakas ang puwersa ng kaaway sa buhay mo, iwasan mo. Sa pamamagitan ng pag-iwas mo, ang Panginoon ay tutulong sa iyo. Sabi diyan, huwag kayong pumunta sa mga lugar kung saan kayo matutokso at maliligaw. Ngunit kung kayo'y may mensahe para sa mga hindi naniniwala at kung kayo'y namumuhay ng malapit sa Diyos na kaya ninyong magsalita ng tama
o ng tamang salita sa tamang pagkakataon, magagawa ninyo ang isang gawain na makatutulong sa kanila at magbibigay ng karangalan sa Diyos. Sinabi ni Kristo, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So tayong mga tao na naninirahan dito sa mundo, hindi masama na manirahan dito sa mundo dahil punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga kadustaan at karumihan. Dahil hindi nais ng Panginoon na tayo alisin dito sa mundo. Kasi ang Panginoon mismo ang pumili sa atin na kaya tayo nandito. Dahil meron tayong purpose, meron tayong dakilang gawain na kailangan nating ibahagi sa mga tao. Ano po ba yon? Number 1 mga kapatid is, kailangan nating maipakita ang liwanag, ang katwiran, ang katotohanan sa mundong napakadilim. Once na makita nila ang liwanag, sa maliit na liwanag, sisidlak ito sa buhay nila at makikita nila ang karakter ni Kristo upang sila din ay maidadala at maililigtas. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, kailangan nating makinig sa payo ng Panginoon. Umiwas sa mga makasanlibutang bagay na ito'y dulot ng kasamaan, dulot ng kasalanan. At kung tayo ay namumuhay ng malapit sa Diyos, tayo ay Kanyang tutulungan at maiiwasan natin yung mga bagay na dati nating ginagawa o dati nating nakakasanayan na ito'y masama. Kaya nais ng Diyos na tayo ay umiwas at tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya upang na atin pong mababantayan yung bawat puwersa ng kaaway. Tungkulin higit sa pagnanasa. Kapag ang kabataan ay nagtatangkang kumawala mula sa kontrol ni Satanas, lalong paiigtingayin nito ang kanyang mga tukso, samantalang sinasamantala ang kanilang kawalan ng kaalaman at karanasan. Pinipilit niyang pagtakpan ang pagkakaiba ng tama at mali. So ito po yung mga another din na tukso ng kaaway sa atin. Kung once nakita ng kaaway na hindi tayo natamaan sa unang niyang puwersa, gagawa na naman siya ng panibagong puwersa. Kaya tungkulin natin na iwasan ng mga bagay na ito at pag-aralan ng maigi ang salita ng Panginoon upang hindi tayo madaya kung ito ba'y tama at mali. At kapag tayong mga kabataan ay nagsisikap talaga na umiwas sa mga tukso ng kaaway, tayo ay tutulungan ng Panginoon at bibigyan ng kalakasan para makapanagumpay sa susunod na tukso sa atin. Kasi ang kaaway hindi siya titigil. Habang nabubuhay tayo mga kapatid, habang may pagkakataon pa siyang magtukso na magtukso sa atin mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga magulang, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang salita ng Diyos para meron tayong panlaban sa tukso. At kailangan nating gamitin ang mga salita ng Panginoon para magwagi sa laban na ito. Kasi mismo ang ating mga sarili ang ating kalaban. Siya ay nagpapanggap bilang isang anghel ng liwanag at inaakit sila ng mga pangakong kasiyahan sa isang ipinagbabawal na landas. Kung ang kabataan ay nakasanayang sundin ang pansariling pagnanasa kaysa sa tungkulin, mahihirapan silang labanan ang tukso. Hindi nila makikita o hindi nila nakikita ang panganib ng pagtangkilik kahit minsan na sa ipinagbabawal na kasiyahan. Ang mga mungkahi ni Satanas ay magpapakilos sa bawat natitirang elemento ng kasamaan sa puso. So, tayong mga tao o tayong mga kabataan na kahit ilang beses nating iwasan ang mga tukso ng kaaway, gagawa at gagawa din talaga siya ng paraan para tayo ay mahulog at magkasala. Si Satanas ay nagpapanggap siya bilang isang dakilang anghel, isang liwanag o isang anghel ng liwanag upang akitin tayo na maakit tayo sa kasalanan. Ngunit wala siyang magagawa kung tayo po ba ay maaakit o atin pong i-refuse, ating iiwasan na magkasala sa Diyos. Kaya mga kapatid, isa po itong dakilang paalala sa atin bilang mga kabataan sa paglilingkod. Kailangan nating hanapin ang Panginoon, siliksikin natin ang ating mga sarili, siyasatin natin kung tayo po ba ay karapat-dapat sa ating Panginoon. Ano pa yung kasalanan na hinihimok ng ating puso? Dahil once na may isa pang kakaunting kasalanan, spot and wrinkles sa ating puso, papasok ang kaaway doon. At huwag nating pahihintulutan na may lugar ang kaaway or may lugar tayo sa ating mga sarili. Kailangan nakafocus lamang sa Panginoon. At anuman ang mangyari, huwag tayong magbigay ng panahon sa kaaway. Huwag nating bigyang lugar
ang ating mga sarili na tayo ay mabuti, tayo ay higit pa sa iba. Kasi kapag yun yung nasa isip natin, yung puro na lang ako, at puro na lang mas mabuti ako kaysa sa iba, delikado po. Dahil papasok ang kaaway, mas pinupuri ng kaaway ang sarili kaysa sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, na wala tayong magagawa. Dahil ang ating mga sarili, kapag nagtitiwala tayo sa ating mga sariling mga kalakasan, ay malakas ang hatak ng kaaway. At hindi tayo magwawagi kapag ito yung lagi nating ginagawa o ito yung lagi nating pinagnanasa. Kaya kailangan mas panindigan natin yung ating tungkulin sa katotohanan, yung prinsipyo ng kabanalan ng ating Panginoon sa atin upang tayo ay magwagi sa laban at higit sa lahat, talikuran ng kasalanan at bumalik sa Panginoon upang marami pang maidadala nating mga kaluluwa sa kanyang paanan. So, alam na natin sa ating pag-aaral sa chapter 20 na ito kung papaano pagtutol sa tukso. Kaya mga kabataan, bata, matanda, lahat tayo obligado na tutulan ng tukso dahil lahat tayo walang pinipili, lahat tayo tinutukso. At kung matukso tayo sa mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon sa atin, ang nais ng Panginoon ay iwasan natin ito. At nawa, kung natutukso talaga tayo, ipanalangin natin sa Panginoon at doble yung pagsisikap natin. Kaya mga kapatid, nawa ay marami tayong natutunan sa ating pag-aaral sa araw na ito, na ang lahat ng pag-aaral natin ay ito yung lagi nating tandaan, na ito yung ating kapangyarihan, ito yung ating gabay, ito yung ating sandata laban sa mga pakana ng kaaway. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pakikinig sa ating programa, and God bless sa ating lahat.